Dominant Protector. Credit to the author. 3,771-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Speaking of which, si Randolph at si Terence ay parehong newbies na napakalapit sa kanya. Bilang isang nakatatandang kapatid, hindi angkop para kay Terence na magmungkahi na makipagpalitan ng mga kuweba kay Randolph dahil maaari itong magpalamig sa puso ni Randolph. Gayunpaman, kailangan niyang sabihin ito dahil wala pang una sa panitikan at pangalawa sa martial arts. Pinahahalagahan lamang ng mga nakatataas sa 3 pavilion ang numero 1 bagong dating. Maliban doon, hindi mahalaga kung gaano karaming pangalawa o pangatlong pwesto ang nakuha niya. Kung si Tony ay nanalo sa unang pwesto sa pagtatasa ng bagong dating na ito habang sila ay nasa ganoong kagandang sitwasyon, mawawala sa kanila ang magandang sitwasyon. Para sa kanilang maliit na grupo, ito ay magiging isang malaking kawalan. Malinaw na hindi sulit na isakripisyo ang unang pwesto ni Terence para si Randolph. Si Randolph ay hindi nagreklamo nang sabihin iyon ng kanyang senior brother. Sa halip, tumango siya at sinabing, "Tama. Boss Terence, ikaw ang aming haligi ng suporta, kailangan mong unahin ang malaking larawan. Hindi mo masisira ang sarili mong pader para sa akin, o hinding-hindi ako makakapagpahinga sa kapayapaan." Ang tanging walang sinabi ay si Hernan. Pagkatapos ng lahat, si Randolph ay kanyang kapatid, at wala siyang masabi dahil ginagawa ito ni Terence para kay Randolph. Gayunpaman, mula sa kanyang ekspresyon, malinaw na hindi siya sang-ayon sa desisyon ni Terence. Buti na lang loyal ang amo niya, pero kung masyado siyang loyal at nahulog sa bitag, makikinabang ang basura gaya ni Tony. Ang pag-iisip pa lang ng eksenang iyon ay labis na siyang nalungkot. Sa gulat niya, tumawa si Terence. "Nagkakamali ka. Kahit si Randolph at lumipat ako ng mga kuweba, hinding-hindi ako malalampasan ni Tony. Magtiwala ka sa akin, gagawin niya." Ha! Si Randolph, ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid, at ang iba ay hindi maiwasang magtinginan sa isa't isa. Kahit na hindi nila alam kung ano ang nangyayari, ito ay tulad ng sinabi ni Terence. Kahit na lumipat siya sa numero 1 sa kuweba, hindi pa rin siya malalampasan ni Tony, kahit man lang sa unang 4 na round. Una sa lahat, nakakuha na siya ng 105 puntos mula sa nakaraang 2 round, at sa 15 puntos mula sa unang kuweba, mapapanatili niya ang kanyang mataas na marka na 120 puntos kahit na walang humamon sa kanya. Sa kanyang nakatagong lakas sa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage, sinumang bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion, kasama si Tony, ay madudurog lamang niya. Sa madaling salita, ang sinumang gumawa ng inisyatiba upang hamanin siya ay magbibigay lamang sa kanya ng mga puntos, na nagpapahintulot sa kanya na makakuha ng higit pang mga puntos. Si Tony naman ay nakaipon ng 72 puntos sa nakaraang 2 round. Sa 1 punto mula sa kuweba no. 15 sa paanan ng bundok, ang kanyang mga unang puntos para sa challenge round ay 73 puntos. Kahit na sinunod niya ang alituntunin ng pag-maximize ng mga puntos at hamanin ang kuweba number 2 mula sa kuwebang numero 14 sa paanan ng bundok at nanalo sa lahat ng laban, makakakuha lamang siya ng 104 na puntos sa pinakamaraming. Bilang karagdagan sa mga unang puntos, magkakaroon siya ng 177 puntos. Kung siya ay sapat na matalino na hindi hamanin si Terence, siya pa rin ang nangunguna kay Terence ng 57 puntos pagkatapos ng challenge round, na medyo malaking agwat. Sa kabilang banda, kung hamanin niya si Terence ng biglaan, hindi lang siya mawawala ng 14 points, ngunit bibigyan din niya si Terence ng isa pang 14 points. Sa kasong iyon, mangguna lamang siya ng 29 na puntos. Sa pagkamuhi ni Tony kay Terence at sa lahat ng sigaw na ginawa niya noon, walang paraan na pakakawalan niya ang pambihirang pagkakataong ito. Kung hindi, sa napakaraming bagong tao na nanunood, mawawalan siya ng mukha bilang bagong boss. Sa impormasyong ibinigay ni Chengmin, maaaring hindi siya pigilan ni Gavin at ng iba pa. Nais din nilang malaman kung gaano kalakas si Terence ngayon, at si Tony, ang pinakamalakas sa mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion, ang pinakamahusay na kandidato para subukan si Terence.
Ang pagkakaiba ng 29 na puntos ay hindi ganoon kalaki para kay Terence. Pagkatapos ng lahat, pumili siya ng 40 buto sa pagsubok. Sa likas na bentahe ng espasyo ng Jade, hindi pa banggitin ang binhi ng nakakalamon sa puso na Katanji tanging damo, na dapat niyang ingatan, hindi magiging problema ang paglilinang ng 35 sa natitirang 39 na buto. Pagkatapos, kahit na binawasan ang 40 puntos na kailangan niyang bayaran para sa 40 buto ng halamang gamot, maaari pa rin niyang garantyahan ang netong kita na 65 puntos. Ito ay isang pessimistic na pagtatansya lamang, at ito ay sapat na upang lumampas sa pagkakaiba ng 29 na puntos. Sa katunayan, kahit na mataktikang pinili ni Tony na aminin ang pagkatalo at hindi direktang homanin si Terence, ang kanyang mga huling puntos sa unang 4 na segment ay hindi pa rin kasing taas ng kay Terence. Sa oras na iyon, si Terence ay makakakuha ng hindi bababa sa 185 puntos, habang si Tony ay makakakuha lamang ng 177 puntos. Siyempre, hindi kasama sa markang ito ang pagsubok sa espiritual na medisina ni Tony. Gayunpaman, dapat itong malaman na para sa mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion na may napakahinang espiritual na enerhiya sa mga kuweba ng kanilang immortal, ito ay isang ganap na katawa-tawang pagsubok. Kahit na si Tony, tulad ng iba pang mga bagong dating, ay nakatanggap lamang ng 10 espiritual na mga buto ng halamang gamot sa konserbatibong paraan, kailangan niyang magtanim ng 4 na buto man lang para masira. Kinailangan niyang linangin ang 5 buto upang kumita ng netong kita na 4 na puntos. Para sa kanila, na walang cheating device tulad ng Jade Space, ito ay regalo mula sa langit. Para sa 6, imposible iyon. Kaya, kahit na si Tony ay napaka-optimistiko at nakapagpatubo ng 6 na binhi, makakakuha lamang siya ng 184 na puntos sa unang 4 na round, nasa likod pa rin siya ng 1 puntos kay Terence. Ito na ang kanyang pinakamaasahin na tansya, habang ang kay Terence ay ang pinaka-pessimista. Kung ang ilang mga baguhan ay sapat na hanggal upang bigyan siya ng mga puntos, o kung mas maraming binhi ang lumaki, kung gayon ang mga puntos ni Terence ay mas mataas pa. Sa madaling salita, kahit paano nila ito tingnan, palaging magagawa ni Terence na sugpuin si Tony, na hindi nagbibigay sa kanya ng anumang pagkakataon na baligtarin ang sitwasyon. Gayunpaman, si Terence lang ang makakaalam ng mga planong ito. Ang magkapatid ay hindi maisip ito kahit na sarado ang kanilang mga utak. Pagkatapos ng lahat, hindi nila alam na si Terence ay mayroong Jade Space, isang makajos na tool na magagarantiya sa kaligtasan ng mga binhi. Bagamat hindi nila naiintindihan, hindi nila alam kung ano ang sasabihin nang makita nila ang kumpiyansa na mukha ni Terence. Ang isang pambihirang tao ay isang hindi pangkaraniwang tao, at si Terence ay nakagawa ng higit sa isang himala. May ilang bagay na hindi nila maintindihan, ngunit hindi ibig sabihin na hindi ito magagawa ni Terence. Pero, si Randolph na nagdadalawang isip pa rin. Pinutol siya ni Terence bago pa siya makatapos. No buts. Ibinigay ko sa iyo itong kuwebang tirahan noon. Ngayong gusto ko na itong ibalik, mayroon ka pa bang anumang pagtutol? Bukod dito, ang iyong mga espiritong buto ng damo ay nasa aking mga kamay, at nais kong makahanap ng isang magandang kuweba upang pagyamanin ang mga buto. Huwag kang mag-alala tungkol sa pang-araw-araw na supply ng totoong Chigaano Kahose iyon. 3,772. Sa puntong ito, si Randolph ay hindi makahanap ng dahilan para pabulaanan, at hindi niya maiwasang makaramdam ng pasasalamat. Alam niyang sinusubukan lang siyang iligtas ni Terence halatang tinutulungan siya, ngunit ipinapamukha ni Terence na kailangan niya ang numero 1 sa kuweba. Malamang na walang ibang amo sa mundo na nag-aalaga sa kanyang mga kampa ng ganito. Kung ganoon, makapalang balat ko at tatanggapin ko. Si Randolph sa wakas ay tumango at wala nang sinabi pa. Sa isang personalidad na tulad niya, hindi niya ito ipapakita sa kanyang mukha kahit gaano pa siya ginawang pabor ni Terence. Ngunit kung kailanganin ni Terence ang anumang bagay sa hinaharap, siya ang pinakamasigasig, handang dumaan sa apoy at tubig para sa kanya. Sa katunayan, naiintindihan ito ni Randolph dahil pinaalalahanan niya si Terence tungkol sa sapatos ng lutay sa pagsusulit sa Sky Class sa Common World. Sa katunayan, hindi kailangan ni Terence ang kanyang paalala sa kanyang lakas.
Gayunpaman, ang simpleng pagkilos na ito ng kabaitan ay nakakuha sa kanya ng pagkakaibigan ni Terence, at nagawa niyang maglakad hanggang ngayon. Alam niya na bagamat hindi gaanong nagmamalasakit si Terence sa pagsusulit, at kalmado pa rin siya sa Sky-class Island, may 80% na pagkakataon na tinanggap siya ni Terence sa huli dahil dito. Inalagaan nga ni Terence si Hernan, ngunit hindi niya ito naibigay sa kanya. Naunawaan ito ni Randolph. Magaling yan kuya. Ngumiti si Terence at tinapik ang kanyang balikat. Saglit siyang huminto. Ikaw at si Hernan ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa mga buto ng halamang espirito tulad ng iba. Sa palagay ko ay maaari mong samantalahin ang pagkakataong ito upang maghanda upang makapasok sa lupain ng pagtatayo ng pundasyon. Tutal, nasa inyong mga kamay ang mga table tasks sa pagtatayo ng pundasyon, kaya hindi na kailangang ipagpaliban pa ang bagay na ito ng masyadong mahaba. Tumango ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid bilang pagsang-ayon at sinabing, tama si Junior Brother Linford. Sa ating mga magsasaka, anuman ang mga tuntunin, ang pinakamahalaga ay ang lakas pa rin. As long as we are strong enough, everything is easy to talk to. Kahit na tayo ay pansamantalang mahuli, maaari pa rin tayong makahabol sa hinaharap. Gayunpaman, kung hindi tayo sapat na malakas, hindi mahalaga kung gaano kahusay ang ating posisyon. Sa makatuwid, ang lakas ay ang paraan upang mamuno. Breaking through to the foundation establishment stage. I was also thinking the same thing. Tuwang-tuwang sabi ni Hernan. Sa totoo lang, siya ang pinakaayaw kay Tony sa kanilang lahat. Lubhang naagrabyado siya nang makita niyang si Tony, ang basurang ito, ay matagumpay na nakarating sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon habang siya ay natatakot na kunin ang elixir ng pundasyon ng gusali. Kung pananatilihin niya ito hanggang sa dumating si Tony upang hamanin siya, wala siyang pagkakataong lumaban sa isang buong master ng Sky-class matatalo siya ni Tony ng harapan, at mas malala pa ang pakiramdam na iyon. Ang pag-iisip lang nito ay mababaliw na siya. Kaya naman, matagal na niyang pinaplano ito, at pagkatapos makinig kay Terence at sa mga suhestyon ng kanyang kawawang nakatatandang kapatid, nagpa siya siya sentimo, nagtagumpay man siya o hindi, kailangan niyang maghanap ng pagkakataong subukan. Kung magtagumpay siya, magkakaroon siya ng kapangyarihan na labanan si Tony. Gayunpaman, kung ikukumpara, si Randolph, na mas makapangyarihan at may mas malalim na foundation kaysa sa kanya, ay mukhang medyo nag-aalangan. Ito. Totoo yun, ngunit kung hindi ako lubos na kumpiyansa, natatakot akong sayangin ko itong bihirang tableta para sa pagtatayo ng pundasyon. Nahawakan na niya ang pader sa pagitan ng Sky-class full foundation at foundation, ngunit may pagkakataon pa rin na mabaigo pagdating sa foundation at hindi ito maliit. Sa likas na katangian ni Randolph na naghahanap ng pagiging perpekto, hindi niya gagawin ang hakbang na ito ng madali maliban kung siya ay ganap na handa. Ikaw bagamat maganda ang ugali na ito, minsan mas mabuting makipagsapalaran. Kung tutuusin, paanong laging walang panganib ang paglilinang? Mabaigo ka man sa pagkakataong ito, may susunod pa, di ba? Nakangiting paliwanag ni Terence. Sa kanyang opinyon, ang karakter ni Randolph ay napaka-maaasahan, at siya ay medyo may talino. Tiyak na siya ang magiging material para sa magagandang bagay sa hinaharap. Gayunpaman, ang taong ito ay medyo komprehensibo, at kung minsan ay nagiging pabigat siya. Sa kabaligtaran, si Hernan, na hindi gaanong kumpiyansa sa pagpasok sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon kaysa sa kanya, ay mas matapang sa paggawa ng hakbang na ito. Bagaman maraming tao ang nag-iisip na ito ay isang padalos-dalos na hakbang, ito ay isang paraan din ng pagganyak minsan. Pagkatapos ng lahat, ang paglilinang ay palaging tulad ng isang bangka na naglalayag laban sa agos. Kung ang isang tao ay hindi gumawa ng hakbang na ito sa loob ng mahabang panahon, maaari silang mahulog sa likod ng iba at hindi na magkakaroon ng pagkakataon na malampasan sila muli. Si Randolph na medyo natigilan nang marinig niya ito. Hindi na kailangang sabihin ni Terence siya mismo ang nakakaalam nito. Sa katunayan, mas kilala niya ang kanyang sarili kaysa sa isang tagamasid na tulad ni Terence. Ang pagiging steady at low-key ang kanyang lakas, ngunit minsan, duwag siya, na naging kahinaan sa kanyang pagkatao.
Sa kanyang kasalukuyang lakas at foundation, bilang karagdagan sa foundation building elixir na nakuha niya mula sa pagsubok sa likod ng bundok, ang kanyang pagkakataong makapasok sa foundation building realm ay talagang hindi maliit, sa halos 70%. Kung si Hernan, hindi na niya kailangan si Terence o ang paalala ng kanyang kapatid, handa na siyang pumasok sa foundation, ngunit naghahanda pa rin siya. Ang 70% ay hindi sapat para sa kanya, at maghihintay siya hanggang sa magkaroon siya ng 80% o kahit na 70% bago siya kumuha ng panganib. Hindi masasabing siya ay mahiyain, ngunit ito ay ganap na dahil sa kanyang pagkatao. Siya ay kalmado kapag hindi siya gumagalaw, ngunit kapag ginawa niya, kailangan niyang maging ganap na kumpiyansa. Sa ibang pagkakataon, maaaring hindi ito isang masamang bagay. Gayunpaman, sa kasalukuyang pagtanggap ng bagong pavilion, kung saan ang kompetisyon sa pagitan ng mga bagong dating ay napakatindi, hindi ito masyadong angkop. Kung siya ay patuloy na mag-aalangan, kahit na siya ay may kalamangan sa lakas, siya ay unti-unting maaabutan, o kahit na malalampasan. Sige, nakuha ko na. Si Randolph sa wakas ay huminga ng malalim at tumango sa ilalim ng nakapagpapatibay na tingin ni Terence at ng iba pa. Hindi niya maaaring hayaang sumakay sa kanyang ulo ang mga basurang tulad ni Tony sa lahat ng oras. Kung mangyayari ang lahat gaya ng inaasahan, makakalaban niya ito sa susunod na hamon, at hindi siya mawawala ng mukha para kay Terence. Ang 70% na pagkakataon ay hindi maliit, oras na para sumugal. Pagkatapos ng lahat, ang mga kaaway ni Terence ay sina Lyndon, Gavin, at ang iba pa. Kung kailangan nilang pilitin si Terence na kumilos ng personal upang harapin ang isang maliit na pritong tulad ni Tony, kung gayon ito ay isang pagwawalang bahala sa tungkulin kay Randolph at sa bahagi ni Hernan. Nagkatinginan si Terence at ang kawawang lalaki at tumango, nasiyahan. Bilang isang maliit na grupo, si Terence lamang ay hindi sapat. Kailangang maging sapat ang lakas ng bawat isa para mamuno sa isang grupo. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng mas malaking boses sa hinaharap, at mapupuksa ang lahat ng mga hadlang sa kanilang daan. Matapos magkasundo ay agad nilang hinanap si Gavin. Kung tutusin, isinantibi ang usapin ng paglusot sa pagtatatag ng foundation, ang pagpapalitan ng mga kuweba ng walang kamatayan sa pagitan ng mga bagong dating ay nangangailangan pa rin ng pag-aproba ng Kaitiwala. Ano? Gusto mong makipagpalitan ng tirahan sa kuweba kay Randolph? Matapos marinig ang mga salita ni Terence, si Gavin at ang iba pa ay natigilan. 3,773. Dahil malapit nang magsimula ang unang round ng hamon sa hapon, handa silang hayaang haminin ni Tony si Terence mula sa kanyang orihinal na pwesto sa ika-14 na kuweba. Pagkatapos ng lahat, ito ay bahagi ng plano ng hamon, at maaari din nilang subukan ang lakas ni Terence. Pinapatay nito ang 2 ibon gamit ang isang bato, at maging si Lyndon ay lumapit upang alalayan siya. Hindi niya inaasahan na makakaisip si Terence ng ganito nang malapit nang magsimula ang hamon. Naaalala ko na sinabi ng senior na si Meng sa simula na ang pagtanggap ng bagong pavilion ay nagpapahintulot sa mga bagong dating na makipagpalitan ng mga kuweba ng walang kamatayan sa isa't isa. Kaya, dapat ay walang problema para sa atin na gawin ito, di ba? Tumaas ang isang kilay ni Terence. Nagkatinginan sina Gavin at Lyndon at mabilis na naunawaan ang intensyon ni Terence. Maaaring makita ng sinumang may mga mata na sa ilalim ng mga panuntunan ng hamon, ang numero 1 kuweba ay talagang ang pinaka-awkward at hindi malulutas na posisyon. Malinaw na sinusubukan ni Terence na maging cool sa pamamagitan ng paghiling na makipagpalitan kay Randolph. Ang batang ito ay talagang isang baguhan sa pag-arte ng matigas. Palagi niyang iniisip ang pagiging matigas sa harap ng kanyang mga kababata. Para siyang may mental disorder. Bagamat totoo iyon, kritikal pa rin ang panahon para sa bagong pagsusulit. Mukhang hindi nararapat para sa iyo na makipagpalitan ng tirahan ngayon. Perfunctorily nasabi ni Gavin. Alam niya kung ano ang sinusubukang gawin ni Terence, ngunit wala pa siyang oras para isipin ang mga kalamangan at kahinaan. Kailangan niyang magantala at mag-isip tungkol dito. It is the welcoming new pavilion's rule to allow newcomers to exchange a mortal's cave with each other. Sa tingin mo ba kailangang baguhin ang rules dahil sa isang temporary newcomer assessment? At saka, sa rules ng newcomer assessment, walang ni isang tuntunin na sumasalungat dito.
Pakisabi ng malinaw kung saan hindi naaangkop ang mga salita ni Kuya Meng. Ang mukha ni Terence ay kalmado gaya ng dati, ngunit may bakas ng hindi mapag-aalinlangan ng awtoridad sa kanyang tono. Kahit na hindi pumayag si Gavin, may ibang paraan pa rin si Terence. Hanggat hinamon niya si Randolph sa unang round sa hapon at natalo si Randolph bilang isang formalidad, maaari pa rin silang makipagpalitan ng mga kuweba. Gayunpaman, sa ganitong paraan, ang Randolph ay magkakaroon ng isang mas kaunting pagkakataon na humamon kumpara sa pagpapalitan ng tirahan ng maaga. Mawawala rin siya ng 2 puntos mula sa kuweba no. 14 sa paanan ng bundok. Kung matalo siya ni Terence bilang may-ari ng kuweba no. 14, ipagpapalit niya ang kuweba kay Terence, ngunit ang mga puntos ay kukunin sa kanya. Makukuha ni Terence ang kanyang unang 15 puntos, ngunit hindi niya makuha ang unang 2 puntos ni Terence. Mula sa pananaw ni Randolph, medyo malugi ito. Siyempre, si Randolph ay hindi magrereklamo tungkol dito, dahil ang 2 puntos ay hindi nakinabang sa iba, ngunit nahulog sa ulo ni Terence. Ngunit hindi nasisiyahan si Terence. Dahil iminungkahi niyang makipagpalitan ng tirahan sa kuweba kasama si Randolph, hindi niya sineseryoso ang mga puntong ito. Ang mga puntong ito ay walang silbi sa kanya, ngunit maaaring napakahalaga ng mga ito para si Randolph. Dahil napagpasyahan niyang gawin ito, kailangan niyang gawin ito sa abot ng kanyang makakaya. Ipinaglalaban niya ang kapakanan ni Randolph, kaya natural na kailangang pansinin ito ni Terence. Ang pagganap ni Terence ay nagpakilo sa lahat ng mga baguhan na naruroon siya ay handa na tumalon sa hukay upang iligtas ang kanyang mga kampon. Bihira lang makakita ng amo na nagmamahal sa kanyang mga kampon sa ganitong lawak. Ang lahat, lalo na si Chengmin, ay labis na naantig. Sa kabutihang palad, nagkaroon siya ng foresight na sumali sa panig ni Boss Terence kung ito ay isang hanggal na boss tulad ni Tony, malamang na mapipilitin siyang tumalon sa bitag ni Terence sa halip na tulungan siya. King Hell, sayang ang pagkumpara ng mga tao. Hindi siya nakaramdam ng ganito nang walang dahilan. Mahigit 1 buwan na siyang nasa Welcome Pavilion, at maraming beses na siyang nakatagpo ng ganitong sitwasyon. Sa katunayan, mula nang magkusa siyang lapitan si Gavin, hindi na siya inalagaan ni Tony. Sa halip, siya ang nag-set up sa kanya. Matapos talunin ni Terence sa isang galaw sa unang araw, si Tony ay maaari lamang manatili sa kuweba bilang 15 na siyang pinakamasama at pinakamasamang kuweba. Si Chengmin naman ay inokupahan ng number 2 dahil sa pangangalaga ni Gavin. Pinipilit ni Tony si Chengmin na baguhin ang kanyang kuweba, ngunit tumanggi si Chengmin na humantong sa lahat ng uri ng hinanakit at puot. Pagkatapos, nang pumunta siya sa espiritual na Jade Hall sa akin, pinilit siya ni Tony na iambag ang mga espiritual na Jade na nahukay niya sa iba't ibang paraan, parehong lantaran at patago. Gayunpaman, ayaw niya, at mayroong lahat ng uri ng hinanakit at puot. Pagkatapos noon, sa panahon ng paglilitis sa likod ng bundok, pinilit siya ni Tony na ilagay ang mga espiritual na damo sa kanyang ulo. Kahit na kailangan niyang bigyan siya ng isang mas kaunting espiritual na damo upang mapanatili ang kanyang lugar sa nangungunang 10, agad siyang mapupuno ng lahat ng uri ng puot. Ayos lang kung hindi niya ito iniisip pagdating sa magagandang bagay, ngunit pagdating sa masasamang bagay, siya ang sumusubok kay Terence. Sa lahat ng mga maling gawaing ito, isang malaking insulto sa amo ni Terence ang ilagay si Tony sa tabi ni Terence. Isang basurang tulad ni Tony ang gustong maging bagong boss. Anong klaseng T ito? Sa harap ng interogasyon ni Terence, nagkatinginan sina Gavin at Linden bago sumagot, bagamat may ganoong panuntunan, ang ginagawa ninyo ngayon ay sinasamantala ang butas. Bilang senior brother na namamahala sa Green Cloud Pavilion, hindi ako makapagdesisyon. Nagkataon lang na nandito si Young Master Shu. Sabi nga ng kasabihan, mas malinaw na bibigyan ng show ang Shu. Makatwiran at patas na sagot ipapaliwanag ko sa Young Master Shu ang sitwasyon para makapaghintay ka dito ng ilang sandali. Dahil doon, hindi pinansin ni Gavin si Terence at ang iba pa, sinundan si Linden sa gilid para mag-usap. Hehe, ang kulit talaga ng mga to. Kahit sa maliit na bagay, they have to discuss the pros and cons before giving an answer. They are really petty.
Nakita ni Hernan ang poster ng mga taong ito na parang kaharap ang isang malaking kalaban at hindi napigil ang tumawa sa mahinang boses. Tumawa si Randolph, natatakot sila kay Boss Terence. Natakot siguro sila na may pukana sa likod nito. Gumagamit sila ng sarili nilang sukatan para sukatin ang puso ng isang Ginoo. Tama sila. Humalaklak si Terence, hindi bale. Basta may normal silang IQ, mauunawaan nila na ito ay isang magandang bagay para sa kanila. Kung wala man lang silang ganitong IQ, hindi na kailangang mag-alala pa tungkol sa kanila. Mga clown lang sila. Hindi maiwasang mapabuntong hininga ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid nang makita ang tagpong ito. Bilang pinakamatandang senior steward, si Gavin ay palaging isang dominanteng tao. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging senior steward, naging walang kapangyarihan siya sa harap ni Gavin sa nakalipas na ilang taon. Ngunit si Terence, isang sumisikat na bituin sa secular na mundo, ay nag-aalala hindi lang si Gavin, kundi maging si Lindan, na may malalim na background, ay nag-aalala. Ito ay isang bagay na hindi niya pinangarap na isipin sa nakaraan. 3,774. Itong Terence Jr. brother ay tulad ng sinabi ni Lou, hindi siya isang ordinaryong tao. Siya ay magiging katulad ni Zhang Liju, ang banal na alchemist na nanggaling din sa secular na mundo, at naging isang dragon. Si Lindan, Gavin, at ang iba pa ay pumunta sa isang liblib na lugar at nagtanong, Kuya Mold, sa tingin mo ba ay may iba pang motibo si Terence para gawin ito? Bagamat ang taong ito ay hindi masyadong matalino, hindi siya tatalon sa bitag sa kanyang sarili, tama. Kumunat ang noo ni Gavin at nag-isip saglit bago nagsalita sa malalim na boses, Young Master Shu, pinag-iisipan ko ito. Ang paggawa nito ni Terence ay makakapanalo lamang sa puso ng mga tao, wala itong silbi. Ito ang panuntunan ng hamon, kahit anong pilit niya, wala itong silbi. Siguro after niya yung 15 initial points sa cave number 1. Biglang sabi ni Tony. Pinanliitan siya ng mata ni Gavin at hindi maiwasang sampain, tulala ka ba? Kahit na makakuha ka ng 15 points sa cave no. Isa sa paanan ng bundok, hindi mo na mahahamon ang iba para makakuha ng puntos. Maghihintay ka na lang na hamanin ka ng iba. Ano ang silbi ng pagbabantay sa 15 puntos na ito? Gayunpaman, medyo nag-alinlangan si Lindan. Hindi mo ba sinabi na ang taong ito ay pumili ng 40 na buto ng damo ng espirito ng sabay-sabay noong siya ay nasa Peel Hall? Kung siya ay lumipat sa kuweba bilang isa sa paanan ng bundok sa pagkakataong ito, hindi lamang niya magagawang makuha ang puso ng mga tao at matagumpay na makakuha ng 15 puntos, ngunit dahil walang sinuman ang gustong magkusa na pumasok sa hukay, sa palagay ko ay walang sinuman ang haamon sa kanya. Tama. Sa ganitong paraan, may ililigtas ng taong ito ang kanyang lakas at tumuon sa pagharap sa 40 espiritual na mga buto ng damo. Pumapatay ng 3 ibon gamit ang isang bato. Tuso talaga siya. Buti na lang at nakita siya ni Young Master Shu. Mabilis namang pumayag si Tony. Sa mga salita ni Linden, maging si Gavin, na orihinal na walang iniisip, ay hindi maiwasang maging maingat. Nakita ito ni Chengmin at alam niyang hindi maganda ang hitsura. Kung magpapatuloy ito, malamang na mabaygo ang plano ni Terence na makipagpalitan ng mga kuweba kay Randolph. Pagkatapos ng lahat, ang mga patakaran ay itinakda ng mga tao, at narito si Lindan. Ilang minuto lang ay makakahanap na siya ng paliwanag para pigilan siya. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, biglang sinabi ni Chengmin, Young Master Shu, Senior Brother Meng, may ideya ako, ngunit hindi ko alam kung dapat kong sabihin ito. Nagkatinginan sina Gavin at Lindan. Pagkatapos ng lahat, si Chengmin ang pinakamahalagang tao sa mga bagong recruit, maliban kay Tony. Agad namang tumango si Gavin at sinabing, sabihin mo sa akin. Ito ay ganito, sa tingin ko ay labis ang pagpapahalaga ni Terence sa kanyang sarili. Siya mismo ang kumuha ng 40 buto, at iyon ay nagpakamatay na. Sa mga pamantayan ng ating Green Cloud Pavilion, gaano man kalaki ang ating pagsisikap, ang 40 buto na ito ay malalanta hanggang mamatay, at si Terence ay hindi magiging exception.
Sinabi ni Chengmin nang may pananalig. Nang marinig ito ni Linden, Gavin at ng iba pa, tumango sila bilang pagsang-ayon. Sa katunayan, kung gusto nilang tiyakin ang survival rate ng mga spirit herb seeds, kailangan nilang nasa isang espesyal na itinayong kapaligiran tulad ng spirit herb nursery. Kung hindi man, kahit na sa kanilang mga kondisyon, hindi nila magagarantiya ang rate ng kaligtasan. Kaya noong sinabi ni Terence na pipiliin niya lahat ng 40, tumalon na siya sa hukay. Walang paraan para makaalis siya. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si Chengmin, kaya, sa palagay ko ay hindi posible na baguhin ang resulta kahit na tumakbo sila ni Randolph upang makipagpalitan ng tirahan sa kuweba. At saka, ito ay isang magandang bagay para kay Boss Tony. Anong ibig mong sabihin? Natigilan ang iilan sa kanila. Mabagal na sinabi ni Chengmin, sa katunayan, kung patuloy na uunlad ng normal ang mga bagay, si Terence ay nagpakamatay na sana sa pagsubok ng mga elixir. Kaya, hanggat na panalo ni Boss Tony ang mga puntos ayon sa plano, tiyak na maaabutan niya si Terence. Gayunpaman, kung pananatilihin natin si Terence sa numerong 14, mayroong isang malaking variable na madaling makasira ng mga bagay-bagay. Si Gavin ay isa ring tusong matandang fox, at naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Chengmin. Chengmin, sinasabi mo na darating si Terence at hahamunin si Tony sa tuwing may haamon siya. Napabuntong hininga si Gavin. Hindi masama. Tumango si Chengmin, bagamat si Boss Tony ay isa ng maagang foundation stage master, hindi rin maaring maliitin si Terence. Kung isasaalang-alang ang kanyang performance noong nakaraang pagkakataon nang makayanan niya ang isang buong puwersang pag-atake mula sa isang peak early foundation stage master, ang sitwasyon ni Boss Tony ay hindi magiging masyadong optimistic kung siya ang makakalaban niya. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Agad namang naasar si Tony. Si Terence ang kanyang pangunahing kaaway, at sinabi lang ni Chengmin na hindi maganda ang kanyang sitwasyon sa harap ng young master na si Shu. Humihingi siya ng pambubugbog. Ikaw naman ang nagsasalita ng walang kwenta. Sinaman siya ng tingin ni Gavin. Sa pagitan ni Tony at Terence, kitang-kita kung sino ang mas malakas. Ito ay isang bagay na makikita ng sinumang may mga mata, at natural na hindi sila magiging hanggal upang linlangin ang kanilang sarili. Kahit na inayos nila si Tony na labanan si Terence, gusto lang nilang subukan niya ang lakas ni Terence. Hindi nila inaasahan na mananalo siya. Kung si Terence ay napakadaling pakitunguhan, bakit sila nandito na pinagkakaguluhan ang kanilang mga utak? Noon lang nagpakawala ng si Tony. Sa katunayan, kahit siya mismo, na puno ng kumpiyansa pagkatapos pumasok sa foundation stage, ay hindi nang ahas na sabihin na 100% niyang nagawang ibagsak si Terence pagkatapos ng pagsubok sa paglaban. Akala niya ay 30 hanggang 40% lang ang tsansa niyang manalo. Ang hindi niya alam ay sa kanyang lakas, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong manalo laban kay Terence. 30 hanggang 40%. Anong biro? Napakakatwiran ng pag-aalala ni Chengmin. Kung sa tuwing hahamunin ni Tony ang isang mas mataas, agad siyang hahamunin ni Terence at ibabalik siya sa kanyang orihinal na estado, kung gayon si Tony ay hindi makakakuha ng anumang puntos sa challenge round na ito. Sa paraang ito, ang mga puntos na ito ay magiging sapat na upang mapunan ang mga pagkatalo na naranasan niya sa pagsubok ng mga espiritong halamang gamot. Hindi siya maaabutan ni Tony. Pumayag naman si Gavin. Para sa kapakanan ng mukha ng kanyang nakatatandang kapatid, gusto niyang sipain si Terence pababa mula sa numero 1 posisyon. Kung haharangan niya ang landas ni Tony patungo sa promosyon para lang pigilan si Terence na makuha ang gusto niya, halatang hindi ito sulit. Hindi lang siya kahit ang tagalabas, si Linden, ay hindi natuwa nang makita si Terence sa tuktok ng leaderboard. Kaya't sinasabi mo na kung papayag tayo sa kahilingan ni Terence, mapapaalis natin siya nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong gumawa ng gulo. Nag-iisip na tumango si Linden. Matalino si Young Master Shu, tama ka. Maraming pagkakataon na subukan ang kanyang lakas sa hamon pa rin, mabilis na nambobola ni Gavin, bakit hindi natin ito isave sa huli? Pagdating ng panahon, tapos na ang deal.
Manalo man o matalo si Tony, tatapakan si Terence. Dahil gusto ng batang ito na kumilos ng cool, hayaan mo siya. Young Master Shu, ano sa palagay mo? Well, tapos na yon. Kung ito na ang huli, matutulungan ko si Tony na mag-isip ng paraan. Sumang-ayon si Lindan. Hindi ko siya matutulungan sa tuwing hinahamon siya ni Terence, kahit ako ay hindi ko magagawa. 3,775. Pagkatapos ng lahat, si Tony ay hindi isang direktang subordinate ng Young Master Shu tulad ni Harry. Gusto pa rin ni Young Master Shu na kunin ang isang mapanlinlang na lalaki tulad ni Gavin, ngunit hindi man lang siya titingin sa isang tulad ni Tony kung gusto niyang sumama sa kanya. Siyempre, iba na ang kwento ngayon na ang pakikitungo nila kay Terence. Para sa kanya, kung makikita niya si Terence na inaapakan, ito ay isang malaking kasiyahan. Gayunpaman, kahit na sa kanyang background, okay lang sa kanya na tulungan si Tony paminsan-minsan. Ngunit ito ay hindi makatotohanan at hindi kailangan na duguan siya sa bawat hamon. Pagkatapos ng lahat, ang misyon ni Tony ay subukan lamang ang lakas ni Terence. Kung inaasahan nilang direktang papatayin niya si Terence, kahit na sa tulong ni Young Master Shu, masasabi lang nila na nanaginip sila. Matapos magkaroon ng konsensus ang grupo, lumingon si Gavin kay Terence. Dahil napagpasyahan mo na makipagpalitan ng tirahan kasama si Randolph, at may ganoong tuntunin, hindi kita pipigilan bilang ang pinakamatandang kapatid na namumuno. Sige, papayag ako dito. Sige, salamat sa pag-unawa mo Kuya Meng. Bahagyang ngumiti si Terence, inaasahan niya ang sagot na ito, hindi man lang nagulat. Masyado kang mabait, Junior Brother Terence. Hindi napigilan ni Gavin at Linden na matawa sa kalmadong ugali ni Terence. Ano ang ibig niyang sabihin sa simple-minded pero physically strong? Ang Terence na ito ay isang klasikong halimbawa. Hindi man siya mahina, kulang ang kanyang katalinuhan. Maaari kang magpatuloy na kumilos ng matigas. Dahil sobrang bobo ka upang gawin ang inisyatibo upang tumalon sa hukay, pagkatapos ay manatili lamang sa hukay at huwag isipin ang paglabas muli. Kapag naayos ang mga bagay, hahayaan kong subukan ka ni Tony. Pagkatapos tumango si Gavin, kailangan lang iulat ni Terence sa Yingzin Pavilion, at maaari siyang makipagpalitan ng mga kuweba kasama si Randolph. Bilang karagdagan, si Randolph ay maaaring hamanin ang iba para sa mga puntos ng hamon sa unang round ng hamon sa hapon bilang may-ari ng kuweba bilang 14. Lumipas ang oras. Pagkatapos ng tanghali, muling nagtipon ang mga bagong alagad ng 3 pavilion sa pangunahing bulwagan ng Welcome Pavilion upang maghanda para sa unang round ng hamon. Nahaharap sa segment na ito ng hamon, na halos kapareho sa sistema ng pagtatasa ng mga nakaraang taon, lahat ng mga bagong dating ay may kaunting kaba at pananabik sa kanilang mga mukha. Bagamat ito na ang ika-4 na segment ng pagtatasa, at dapat na sanay ang mga baguhan sa bilis ng pagtatasa, ito ay pagkatapos ng lahat ng iba sa nakaraang 3 pagtatasa. Kahit na ang unang 3 pagsubok ay hindi madali, lahat sila ay isang panig na pagsubok. Kung mayroon kang kakayahan, makakakuha ka ng mga puntos. Kung hindi mo ginawa, hindi ka makakakuha ng anumang mga puntos. Walang masyadong variable o sorpresa. Gayunpaman, ang oras na ito ay naiiba. Ang pinakatanyag na bahagi ng Challenger League ay kompetisyon. Ito ay isang malupit na kompetisyon sa pagitan ng mga baguhan. Mayroong maraming mga variable at aksidente sa ito. Ito ay hindi lamang tungkol sa lakas. Ang pagpaplano at swerte ay parehong mahalagang elemento. Kung hindi sila naghanda ng diskarte ng maaga, hindi ito magiging kapaki-pakinabang kahit gaano pa sila kalakas. Kapag na-target na sila, hindi na nila alam kung paano sila namatay. Kung dapat silang gumawa ng inisyatiba upang hamanin, kung kailan ito gagawin, kung ano ang dapat nilang gawin kapag sila ay hinamon, kung dapat silang magsikap na lumaban para sa mga puntos, o magpakita ng kahinaan at pigilan ang kanilang lakas, o kahit na umatras upang makakuha ng ilang pagkakataon. Ang lahat ng ito ay mga pangunahing katanungan na kailangang isipin ng bawat bagong dating.
Kung hindi siya makapagbigay ng sagot na pinakaangkop para sa kanya, kung gayon kahit na ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa sa iba, siya ay haantong sa isang mapait na wakas. Tinapos ni Yunfeng ang kanyang anunsyo sa entablado, at opisyal na nagsimula ang unang round ng challenge competition. Ang tatlong pavilion rookies ay pinaghiwalay sa tatlong magkakaibang lugar. Sabay silang naghahaman sa isa't isa. Gayunpaman, medyo malamig ang eksena. Wala ni isa sa mga rookie ng tatlong pavilion ang nagkusa na harmony ng iba pang mga baguhan. Hindi ito isang sorpresa. Sa katunayan, ang sinumang may mabilis na pag-iisip ay maaaring maunawaan ang lansihin. Ayon sa mga alituntunin ng Challenger League, bawat bagong dating ay nagkaroon ng pagkakataon na harmony ng isang tao. Ito ay opsyonal. Gayunpaman, ang lahat ay nagkaroon ng pagkakataon na harmony ng sabay-sabay. Ito ay isang mandatoryong pagkakataon na hindi maaaring tanggihan. Kung sila ang papipiliin, hindi sila makakatakas. Dahil dito, lumitaw ang isang problema. Sa sandaling ang isa ay nagkusa na harmony ng iba, kung gayon manalo man sila o matalo, ang malaking halaga ng tunay na enerhiya ay hindi maiiwasang maubos sa huli. Kahit na ang lakas ng isa ay mas malakas kaysa sa isa, sa sandaling sinamantala ng kabilang partido ang sitwasyon at walang pagpipilian kundi tanggapin ang hamon, ito ay karaniwang isang kalamidad. Kung tutuusin, lahat sila ay mga baguhan, at kahit na may pagitan sa kanila, hindi ito dapat na malaki. Siyempre, exception si Terence. Sa makatuwid, para sa sinumang bagong dating, ang pinakakinatatakutan na sitwasyon ay nahinamon nila ang isang tao, at pagkatapos ay agad na sasamantalahin ng ibang tao ang sitwasyon. Malaking kawalan iyon. Sa makatuwid, ang kasalukuyang pagkapatas ay hindi maiiwasan. Sa katunayan, noong ginawa ang panuntunang ito, isinasaalang-alang na ng mga nakatataas ang posibilidad ng ganoong sitwasyon. Iminungkahi ng ilang tao na mag-set up ng ilang karagdagang panuntunan. Halimbawa, ang lahat ng mga hamon ay kailangang iulat ng nakasulat bago magsimula ang hamon. Ang isa pang halimbawa ay ang bawat bagong dating ay mayroong kaligtasan sa ikalawang digmaang pandaigdig. Sa madaling salita, hanggat nagkusa silang harmony ng iba noon, hindi na nila matatanggap ang hamon ng sinuman sa round na ito. Maiiwasan nito ang awkward na sitwasyon ng lahat na natatakot sa isa't isa sa publiko. Maraming ganoong mungkahi. Hindi bababasa, ang mga patakaran ay tila mas patas at mas makatwiran, at maaari rin itong protektahan ang mga bagong dating. Ang mga kamao at paa ay walang mga mata, kaya hindi karaniwan na may mga nasawi sa proseso ng labanan. Sa katunayan, may ilang mga pagkamatay bawat taon sa nakaraan, at kung ang isa ay mapipilitang lumahok sa labanan sa isang masamang kalagayan, ang posibilidad ng mga casualty ay mas malaki lamang. Gayunpaman, si Truett, ang Pavilion Master ng tumataas na Sky Pavilion, ay biglang may sinabi sa pulong ng mga matatanda, na ikinatigil ng lahat. Ano ang silbi ng pagtasa ng mga bagong dating? Hindi ba't para lumabas ang bagong dating na may pinakamaraming potensyal? Kung hindi man lang niya kakayanin ang ganoong kaliit na problema, ano pa ang silbi ng pagse-set up ng protective rules? Ano ang silbi ng ganitong uri ng baguhan kahit na siya ay namumukod-tangi? Kaya ba niyang pasanin ang bigat ng tatlong pavilion? Sa sandaling sinabi niya iyon, ang iba pang matatanda ay natigilan. Sa sobrang lakas ni Truett, kahit na ang iba pang malalaking shot ng Council of Elders ay hindi mangangahas na suwiin siya ng madali. Sa katunayan, noong unang isinumite ng malugod na bagong pavilion ang mga panuntunan sa pagtatasa, kinutya sila ni Truett. Sa kanyang opinyon, tanging ang pinakamalupit at pinaka-primitive na kompetisyon lamang ang makapagpapalabas sa pinakamalakas na bagong dating. Kapag naging komplikado na ang mga panuntunan sa pagtatasa, maaari itong maging mas komprehensibo at patas sa hitsura. Hindi niya alam na ito ay kapareho ng sistema ng pagsusulit sa sekular na mundo. Ang mga bagong dating na napili sa wakas ay mukhang napakalakas at maganda, ngunit sa sandaling sila ay pinakawalan, sila ay agad na magiging mahina na mga latak ng walang anumang kapangyarihan sa kompetisyon. 3,776
Pagkatapos ng lahat, walang bagay na tulad ng pagiging patas sa mundo ng paglilinang. Ang isang makatarungang kapaligiran ay nilikha ng tao, ngunit ang mga taong napili ay kailangang harapin ang isang malupit na mundo na ganap na hindi patas. Madalas ganito ang mga trahedya. Sa mata ng isang makapangyarihang figure tulad ni Truett Salter. Ito ay isang malupit at primitive na kompetisyon, tulad ng isang mastiff sa 10 aso, na talagang pipili ng mga bagong dating na may pinakamaraming potensyal. Matapos ihagis ang 10 tuta sa kuweba at patayin ang isa't isa, ang nakaligtas ay tiyak na ang pinakamalakas. Ito ang batas ng kalikasan. Ito ay malupit at simple, ngunit napaka-epektibo. Gayunpaman, kahit na hinamak ni Truett ang mungkahi ng mga matatanda, bilang mataas at makapangyarihang pavilion master ng tumataas na Sky Pavilion, imposible para sa kanya na magtanong tungkol sa bawat detalye. Kung hindi, sasabihin ng mga tao na iniabot niya ang kanyang kamay ng napakalayo. Ang dahilan kung bakit siya nagsalita sa pagkakataong ito ay dahil masyadong sineseryoso ng mga taong ito ang mga alituntunin ng pagtatasa. Ang marangal na Elders Guild ay aktwal na nag-usap ng kalahating araw para lamang sa pagtanggap ng bagong pavilion. Hindi na nakatiis si Truett, kaya nagsalita siya para bigyan sila ng matinding suntok. Siyempre, kasangkot dito ang lahat ng uri ng mga behind-the-scenes na laro sa pagitan ng mga big shot. Ang ilang hindi mapakali na mga tao ay gustong gumawa ng malaking bagay dito at gamitin ito upang palawakin ang kanilang impluwensya, ngunit siya, si Truett, ay gustong sugpuin ang mga palatandaang ito. Ang lahat ng ito ay hindi isang bagay na maaaring ibunyag sa mga tagalabas. Hindi alintana kung paano naglalaro ang mga nakatataas sa konseho ng mga elder, hindi bababa sa walang pagtutol sa puntong ito pagkatapos magsalita ni Truett. Kung wala ang proteksyon ng kaukulang mga patakaran, kung paano masira ang awkward deadlock na ito ay maiiwan sa mga bagong dating upang malutas ang kanilang sarili. Ang mga ordinaryong rookie ay hindi nang ahas na gumawa ng inisyatiba upang hamanin siya dahil sa iba't ibang mga alalahanin, ngunit ang mga tunay na makapangyarihang rookies ay tiyak na hindi mabibigkas ng ganoong kaliit na problema. Kung hindi man, kung walang nang ahas na basagin ang deadlock, masasabi lamang na walang malalakas na tao sa pagtanggap ng bagong pavilion ngayong taon. Hindi bababasa, walang ganoong walang katulad na dalubhasa sa pagmamataas ng langit na gaya ng kasalukuyang master ng Law Enforcement Hall, si Julius. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal ang awkward na sitwasyon. Wala pang kalahating oras ng insenso, nabasag ito ng isang tao. Ang unang taong nagbigay ng hamon ay hindi inaasahan ngunit makatwiran. Si Tony ng Green Cloud Pavilion. Si Tony ang unang umakyat sa entablado. Ang kanyang sobrang invasive na tingin ay dahan-daang dumampi sa mga mukha ng bawat newbie sa Green Cloud Pavilion. Ang bawat baguhan na natangay ng kanyang mga tingin ay walang kamalay-malay na lumiit ang kanilang mga leeg, hindi nangangahas na tingnan siya sa mata. Ang nangingibabaw na pakiramdam ng pagiging walang talo ay isang bagay na pinangarap ni Tony mula nang pumasok siya sa Welcome Pavilion, ngunit hindi niya ito nagawang makamit. Ano ang kahulugan ng pagiging nasa limelight? Ito ang tunay na limelight. Hindi napigilan ni Tony na tumawa ng mapakla. Siya ay lubhang mayabang. Anong meron sa tanga na ito? Kung si Boss Terence ay wala sa kuweba number 1 at hindi kayang hamanin ang iba, magkakaroon pa kaya siya ng pagkakataon. Totoo na kapag walang tigre sa bundok, ang unggoy ang magiging hari. Nagmura si Hernan. Sa buong Green Cloud Pavilion, mayroon lamang 2 tao na mas malakas kaysa sa iba pang mga baguhan at may kumpiyansa na lampasan ang sitwasyon. Ang isa ay si Terence, at ang isa ay si Tony. Para naman sa iba, si Randolph, Chengmin, at ang iba pa, bagamat may malaking kalamangan sila laban sa iba pang mga baguhan ng Green Cloud Pavilion, sila ay mga Sky Class Full Masters kung tutuusin. Kahit na sila ay mas malakas kaysa sa iba pang Sky Class Full Masters, hindi nila sila lubos na madudurog. Sa madaling salita, tanging sina Terence at Tony lamang ang may lakas na durugan ang lahat ng iba pang mga bagong disipulo ng Pavilion. Pareho silang nasa foundation stage, at nasa itaas ng Sky Class Peak Masters na ito.
Ang one-on-one na pagdurog ay isang natural na bagay na dapat gawin. Ngunit ngayon, si Terence mismo ang tumalon sa hukay dahil lumipat siya ng mga kuweba kasama si Randolph. Ang natitira na lang na may kapital na ipagmalaki ay si Tony. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Tony ay nasa paunang yugto ng pundasyon ng gusali. Gaano man kagalit si Hernan kay Tony, hindi niya mababago ang katotohanan. Nagkatinginan si Terence at ang iba at ngumiti sa reklamo ni Hernan. Mabuti na lang at hindi niya kayang hamanin si Tony, na mas mababa ang ranggo sa kanya. Kung hindi, sa kanyang personalidad, siya ang unang hamanin sa kanya, at si Tony ay mapipilitang tanggapin ang hamon. Tingnan natin kung sino ang hahamunin ng lalaking ito. Kung hindi ako mali, magsisimula siya sa inyong dalawa. Haka-haka ni Terence. Gaya ng inaasahan, bago matapos ni Terence ang kanyang pangungusap, itinuon ni Tony ang kanyang mga mata kay Randolph at buong pagmamalaki na sinabi, "Ako, si Tony mula sa kuweba numero 15, ang hamon kay Randolph mula sa kuweba numero 14. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, nakahinga ng maluwag ang ibang mga baguhan sa Green Cloud Pavilion. Kaagad pagkatapos, ang kanilang namumungay na mga tingin ay nakatuon kay Randolph. Sa mahigpit na pagsasalita, si Tony at ang iba ay nasa panig ni Gavin, ngunit ito ay dahil sa napakarami sa kanila kaya hindi sila nabigyan ng anumang mga benepisyo o pangangalaga. Ang mga punto ay nauugnay sa kanilang hinaharap. Hindi susuko si Tony, at hindi rin sila susuko. Kung gusto ni Tony na makarating sa tuktok, kailangan niyang tapakan ang kanilang mga bangkay. Ito ay hindi maiiwasan. Gayunpaman, bago sila matapakan ni Tony, isang masayang eksena pa rin ang makita ang malas ni Randolph sa kanilang harapan. Bagamat handa siya sa pag-iisip para dito, si Randolph ay medyo natulala pa rin nang matapos ang totoong bagay. Pagkatapos, pumasok siya sa ring. Don't work too hard. Bigyan mo ng pansin ang pagprotekta sa sarili mo. Hindi pa huli ang lahat para bawiin kapag katapos mong maitayo ang iyong foundation. Mahaba pa ang laban. Kung hindi mo kaya, aminin mo na lang ang pagkatalo. Biglang paalala ni Terence. Bagamat napakalakas ni Randolph, malayo pa rin siya kay Tony, isang eksperto sa pagtatatag ng foundation noong unang panahon. Halos wala na siyang pagkakataong manalo. Hindi nag-aalala si Terence na si Randolph ay gagawa ng todo para labanan si Tony, ngunit siya ay nag-aalala na si Tony ay kukuha ng pagkakataon na patayin si Randolph. Ang likas na katangian ng hamon tournament ay karaniwang kapareho ng isang tunggalian. Bagamat magkakaroon ng ilang mga hakbang na pang-emerhensya, hindi nito maiiwasan ang buhay at kamatayan. Gaya nga ng kasabihan, ang mga kamao at paa ay walang mata, at ang buhay at kamatayan ay itinakda ng kapalaran. Ito ay isang natural na tuntunin ng singsing. Kahit na ang malugod na bagong pavilion, na noon pa man ay napaka-protekta ng mga bagong dating, ay walang pagbubukod. Tulad ng labanan sa pagitan ng mga rookie, walang mga paghihigpit sa Challenger League. Mapatay man ang kalaban sa ring, walang mananagot. Gayunpaman, mayroong isang bagay na malinaw na nakasaad na walang armas ang pinapayagan sa mga ganitong uri ng hamon. Pagkatapos ng lahat, ang isang banal na sandata ay maaaring makaapekto sa lakas ng isang tao sa malaking lawak. Kung ang isang Sky-class Full Master ay biglang naglabas ng isang malakas na sandata, maaari pa niyang hamanin ang isang maagang Foundation Stage Master, ito ay halatang hindi makatwiran. Pagkatapos ng lahat, ang kailangan ng malugod na bagong pavilion ay isang malakas na bagong dating, hindi isang parasito na umaasa sa isang banal na sandata upang mabuhay. Bukod dito, nakontrol pa rin nila ang kanilang mga kamao at binti. Gayunpaman, kung lahat sila ay nagdala ng mga sandata sa labanan, sila ay maaaring mamatay o masugatan. Ang tatlong malalaking pavilion ay nag-recruit lamang ng napakakaunting mga bagong tao. Bago matapos ang challenge round, malamang napatay na silang lahat. 3,777. Gayunpaman, kahit na hindi siya gumamit ng anumang mga armas, sa kasalukuyang lakas ni Tony, kung talagang gusto niyang samantalahin ang pagkakataon na patayin si Randolph, siya ay lubos na kumpiyansa.
At mula sa pananaw ng dalawang panig, ang posibilidad na mangyari ito ay higit sa 70%. Dahil hindi nila direktang makitungo si Terence, magsisimula sila sa kanyang mga alipors. Iyon ang pinakasimpleng loika. Napahinto si Randolph sa paalala ni Terence. Lumingon siya at ngumiti, naiintindihan ko. Paprotektahan ko ang sarili ko. Dahil doon, si Randolph papunta sa ring na nakataas ang ulo. Parang hindi naman siya kinakabahan. Ang kanyang ekspresyon ay kasing kalma ng tubig na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na siya ay mas kumpiyansa kaysa kay Tony. F***, ang lalaking ito ay hindi maaaring maging isang hidden master tulad ni Terence, hindi ba? Nang makita ang pagganap ni Randolph, hindi napigilan ni Tony ang pag-ungol sa kanyang puso. Ito ay tulad ng naisip ni Terence. Si Gavin ay nagsabi kay Tony na patayin si Randolph at si Hernan ng walang awa hanggat kaya niya kapag nakikipaglaban sa kanila. Gayunpaman, ang sitwasyon sa harap niya ay nagpapahina sa puso ni Tony. Bagamat nakatutok sila kay Terence at hindi pinansin si Randolph at si Hernan, nag-away sila sa isa't isa sa Back Mountain Test. Sa oras na iyon, hindi pa matagumpay na naitayo ni Tony ang kanyang foundation, at si Randolph ay pagod na pagod sa paghabol ng napakaraming tao. Gayunpaman, ang kanyang kakaiba at misteryosong shadow step ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanila. Upang magkaroon ng ganoong pamamaraan ng paggalaw, maaaring siya ay isang ordinaryong tao. Bagamat si Tony ay palaging mayabang, siya ay may magandang mata sa mga tao. Kung hindi, hindi siya makakarating sa kinaroroonan niya ngayon. Naglalakad paakyat sa ring, ang ekspresyon ni Randolph ay kasing kalmado ng isang sinaunang balon. Binalik niya ang tingin kay Tony nang hindi umaatres. Bagamat ang aura sa paligid niya ay kalmado pa rin at walang malasakit, kung mararamdaman ito ng mabuti, makikita ng isang tao ang nakatagong makapangyarihang fighting spirit. Saglit na tumahimik ang ibang rookies na tuwang-tuwa sa audience. Tulad ni Tony, nakita nila ang lakas ni Randolph. At least, noong Back Mountain Trial, hindi siya dehado kapag nakaharap sa kanila, maliban na lang na mapipili niyang tumakas kapag nalampasan na siya. Malayo siya sa malungkot na kalagayan tulad ni Hernan. Si Randolph ay isang malakas na tao, at bagamat hindi siya gaanong nalulupig kay Terence, hindi siya isang taong maaaring iwaksi. Ito ay isang karaniwang pagkakaunawaan sa pagitan nila. Sa pagtingin sa kalmado ni Randolph sa harap ni Tony sa entablado, ang mga rookie ay may mahinang pakiramdam na si Randolph ay maaaring walang pagkakataong manalo. TSK? Ikaw ay isang langit na klase ng fake face na mahina, bakit ka kumikilos ng lahat ng mataas at makapangyarihan? Sa lahat ng matututuhan mo, ang natutunan mo lang ay ang mangmang na walang alam sa kalawakan ng langit at lupa para magpakitang gilas. Nabahiran ka talaga ng tinta, pero good mood ako, para maturuan kita ng leksyon. Pero understandable naman. Ang amo mo ang hari ng pagiging matigas sa mga bagong artista. Biglang ngumisi si Tony. Nag-react na siya. Paano kung hindi simple ang pagtakbo ni Randolph? Hanggat hindi pa niya naitayo ang kanyang foundation, hinding-hindi siya magiging katapat ni Randolph. Ang pagkakaiba lang ay kailangan niyang gumamit ng kaunting pagsisikap. Bago si Randolph ng kahit ano, hindi napigilan ni Hernan na tumalon at lumaban para sa kanya. Maaari ko bang tanungin ang baguhan na ito, Meng, kung dagdagan mo ng kulay ang kulay na itim na tinta, ano pa bang mga pattern ang maaari mong gawin bukod sa itim? Hindi ako masyadong nag-aral, kaya huwag kang magsinungaling sa akin. Nang matapos siyang magsalita, nagtawanan ang buong audience. Nang matauhan si Tony, agad na naging kulay ng atay ng baboy ang kanyang mukha. Hindi ako masyadong nag-aral, kaya huwag kang magsinungaling sa akin. Dahil hindi ka gaanong nagbasa, paano ka naging kumpletong heaven class? Sasabihin mo ba na hindi ka man lang marunong magbasa? Kung hindi siya nakatayo sa ring sa sandaling ito, malamang na sumugod si Tony at naapakan si Hernan. Kapag ang katalinuhan ng isang tao ay naging katatawanan, ano ang silbi ng pagiging isang maagang eksperto sa pagtatatag ng foundation? Ngumiti si Terence at tumango kay Hernan. Medyo matapang ang taong ito, nagsasalita ng diretso sa kanyang isipan mula pa sa simula, at ganoon pa rin siya ngayon.
Si Gavin at ang iba naman ay nakahawak lang sa noo sa kanilang mga kamay, walang imek. Itong si Tony ay talagang isang basura. Sa kabutihang palad, hindi nila inaasahan na ang taong ito ay makakaharap kay Terence, kung hindi, sila ay naging bulag. Walang pagpipilian si Tony kundi titigan si Hernan. Pagkatapos ay bumaling siya sa hukom na ipinadala ng 3 pavilion upang pangasiwaan ang pagiging patas ng paglilitis. Pinigilan niya ang kanyang galit at sinabing, "Panginoong hukom, maaari ba tayong magsimula ngayon?" Ang hukom ay hindi isang disipulo ng Green Cloud Pavilion, ngunit isang disipulo ng mahiwagang pavilion na espesyal na itinalaga sa lugar na ito upang maiwasan ang mga lihim na operasyon. Nang makita niya ito, ngumiti siya ng walang pakialam at agad na sinabi, "Handa na ang magkabilang panig. Magsisimula na ang unang round ng Rookie Challenge." Agad namang tumawa ng nakakatakot si Tony. Buong-buo ang aura ng isang early-stage foundation building expert sa paligid niya. Tila balak niyang gawin ang lahat para patayin si Randolph kaagad pagdating niya. Handa na siyang patayin si Randolph para ilabas ang galit niya. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang ganap na pagkakaiba sa kanilang mga antas. Gaano man kahangahangang si Randolph, medyo delikado pa rin para sa kanya na harapin ang isang early-stage foundation establishment expert na lalabas ng todo. Hindi naman kalabisan na sabihing nasa panganib siya. Gayunpaman, bago pa makakilos si Tony, si Randolph sa hukom at sinabing, "Susuko na ako." F***sake. Halos mabulunan si Tony sa sariling hininga. Agad na pumiglas ang kanyang katawan at muntik na niyang mailuwa ang isang subo ng dugo. Nagkagulo ang mga tao sa ibaba ng entablado habang nakatingin sa isa't isa na parang hindi makapaniwala. Matagal ka nang nagpanggap na eksperto. Hindi lang si Tony ang biniro mo, kundi pati ang mga bagong dating sa audience ay inaabangan ito. Sa huli, sinabi mo lang na oy give up. Niloloko mo ba kami? Hindi lamang si Tony at ang iba pa ang natigilan, ngunit maging si Terence at ang iba ay hindi inaasahan ito. Ang pagsuko ay katulad ng pag-amin ng pagkatalo. Si Randolph ay hindi nagsabing gagawin niya ito. Ito, paano ito mangyayari? Hindi ba iyon ay magpapadali kay Tony? Napatulala kaagad si Hernan. Sa kanyang palagay, kapag kaharap ang isang basurang tulad ni Tony, kahit na hindi siya katapat sa kanyang lakas, hindi niya dapat hayaan ang kabilang partido na magkaroon ng madaling panahon. Kahit nasugatan ang magkabilang panig o lumaban man hanggang kamatayan, hindi siya magdadalawang isip. Ano ang pinagkaiba ni Randolph ang natalo nang hindi man lang lumaban at sumuko sa kalaban? Gayunpaman, ngumiti si Terence, walang mire. Ang Randolph ay mas flexible at pragmatic kaysa sa naisip ko. Ang pagsuko sa round na ito ay mangangahulugan lamang ng pagkawala ng 2 puntos ng hamon. Maliban doon, hindi siya maaapektuhan sa anumang paraan. Hindi lamang siya masasaktan, ngunit hindi rin siya mag-aaksaya ng isang bakas ng tunay na enerhiya. Maaari pa nga niyang makuha ang pinakakanais-nais na posisyon, ang Kuwebano. 15 sa paanan ng bundok. Sa mga susunod na round, maitatayo niya ang kanyang foundation sa kapayapaan. Isa siyang klasikong halimbawa ng pag-urong para umasenso. Magaling. A. 3,778. Tama. Ayon sa mga alituntunin ng hamon, hanggat sumusuko ka o umamin ng pagkatalo, hindi na muling makakaatake ang kalaban. Sa ganitong paraan, hindi magkakaroon ng pagkakataong umatake si Tony. Gayunpaman, para makapagdesisyon, kailangang maging matapang si junior brother Randolph. Bumantong hininga din ang miserableng senior brother. Malinaw na hindi matalino na labanan si Tony ng direkta kapag alam nilang hindi pantay ang kanilang lakas. Gayunpaman, kakailanganin ng maraming lakas ng loob upang aminin ang pagkatalo sa publiko. Ang kaunting pag-aalinlangan ay maaaring maging sanhi ng pagtilamsik ng dugo sa lugar. Pagkatapos ni Randolph tapos magsalita, lahat ng naruroon ay natigilan ng mahabang panahon. Maging ang hukom mula sa mahiwagang pavilion ay natigilan ng mahabang panahon bago siya bumalik sa katinoan at sinabing, si Randolph mula sa kuweba numero 14 sa paanan ng bundok ay nawala.
Nanalo si Tony mula sa kuweba numero 15 sa paanan ng bundok. At least alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo. Kung hindi, matagal ka nang sinipa ng Panginoong ito sa meat paste. Pinandilatan ni Tony si Randolph at Minisian. Si Randolph na sumulyap sa kanya ng walang ekspresyon at hindi umimik. Tumalikod siya at naglakad pababa ng ring para lang sumalubong sa kanya ang mga boss ng ibang rookies. Pero bigla na lang lumakas ang fighting spirit na nakatago sa katawan niya. Pagkatapos mong maabot ang foundation stage, maaari kang lumapit at makitungo sa taong ito ng maayos. Ngumiti si Terence at tinapik ang kanyang balikat. Oo. Si Randolph at tumango ng malakas. Nang muli niyang tingnan si Tony sa entablado, napigilan ang kanyang fighting spirit at bumalik siya sa kanyang ordinaryong sarili. Gayunpaman, alam ni Terence, na pamilyar sa kanya, na ang idiot na ito ay pinuntirya ng isang makapangyarihang tao. Hindi man lang niya kinailangang gawin ito sa kanyang sarili. Marahil ay hindi magtatagal bago ang isang bagong Randolph ay hamanin ang taong ito. Sa foundation ni Randolph, kahit na si Tony ang nanguna sa pagbuo ng kanyang foundation, mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Sa stage, hindi agad bumaba si Tony. Ayon sa challenge rules, walang makakalaban sa kanya bilang Master of Cave number 14, maliban kay Randolph, na mas mababa ang ranggo kaysa sa kanya. Gayunpaman, hindi siya agad bumaba. Sa halip, itinuro niya si Hernan, na nakatayo sa tabi ni Terence. It's your turn next round. Kapag dumating ang oras na iyon, matututo ka ba sa iba at magiging duwag? Maghihintay ako. Tumawa ng masama si Tony at tumalikod para umalis sa stage. What's with this idiot? Sa tingin ba niya ay invincible siya sa early foundation establishment stage? Just wait and see. Naikuyom ni Hernan ang kanyang mga kamao. Hindi siya si Randolph. Kahit alam niyang matalinong umatras para umaban, hindi niya kinaya ang paghiga nito. Alam niyang matatalo siya, pero mas gugustuhin niyang lumaban hanggang kamatayan kasama si Tony. Hindi siya susuko sa sarili niyang pagkukusa. Nagkatinginan si Terence at ang iba pa at walang magawang umiling. Hindi nila mahikayat si Hernan na magbago ng isip. Gayunpaman, ito ay mabuti rin. Maaari niyang labanan si Tony, isang dalubhasa sa unang bahagi ng lugar ng pagtatayo ng pundasyon. Ang ganitong uri ng cross-level na labanan ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa kanya na makalusot sa foundation building realm mamaya. Sa oras na iyon, kailangan lang niyang mag-ingat na hindi mapatay ni Tony. Sa unang round ng Rookie Challenge ng Green Cloud Pavilion, bagamat nanalo si Tony ng walang laban, walang duda na nabasag niya ang awkward stalemate. Ito ay nagbigay daan sa iba pang mga baguhan na huwag matakot sa isa't isa at hindi manggahas na magkusa na hamanin siya. Oo naman, ilang sandali matapos bumaba sa entablado si Tony, isang bagong dating ang naglabas ng hamon. Ito ang may-ari ng Kuwebano. 12. Sa orihinal, kung hindi nagpareserba si Tony para sa susunod na round ng hamon sa harap ng lahat, tiyak na si Hernan ang unang nanggugulo. Gayunpaman, wala talaga siyang balak na lumaban muli sa round na ito. Kung tutusin, gaano man kaprangka ang kanyang personalidad, hindi siya magiging tanga para malaman na kailangan niyang hamanin ang isang mas malakas na kalaban sa susunod na round, ngunit walang kabuluhang sinasayang ang kanyang tunay na enerhiya sa round na ito. Iyon ay hindi magiging matapang, ngunit sa halip ay hanggal. Gayunpaman, ang katotohanan na ang may-ari ng Kuwebano. 12 ay unang umakyat ay higit pa sa inaasahan ng lahat, dahil ang pangalan ng taong ito ay Billy. Kahit na ang kanyang lakas ay halos hindi naabot ang ganap na pagkumpleto ng klase sa langit, siya ay isang mahinang bagong dating. Sa unang dalawang round, ang pagiging unang umalis sa entablado ay nakakuha siya ng 1 puntos, at sa pangalawa, nakakuha siya ng 10 puntos para sa paghamon sa Sky Class Late Phase Pick. Sa kabuuan, nakakuha siya ng 11 puntos, siya na ngayon ang huli sa pavilion. Ang Billy na ito ay tinawag ng iba na mahina at talagang karapat-dapat ito. Talagang naglakas loob siyang sundan si Tony at gumawa ng inisyatiba upang hamanin siya.
Ang hindi maipaliwanag na pagtitiwala na ito ay talagang nagpapagulat sa mga tao. Gayunpaman, nang ipahayag niya ang pangalan ng challenger, ang buong lugar ay nagkagulo. Ang kuweba number 12 Billy ay hinahamon ang kuweba bilang isa, Terence. Tumingin si Billy kay Terence at sumigaw. Hey! Kakaiba ang nangyayari taon-taon, pero mas marami ngayong taon. Tumaas ang isang kilay ni Terence sa pagtataka sa pagtawag sa publiko. Ang taong ito ay mahina lamang na puno ng sky class, at naglakas loob siyang hominin siya. Saan ba humugot ng lakas ng loob ang lalaking ito? Ayon sa kanyang orihinal na paghatol, sa one-on-one challenge round na ito, si Tony ay marahil ang tanging tao na may kumpiyansa na hominin siya. Kung ang iba ay may kahit katiting na utak, hindi sila magiging tanga para magkusa na lumapit sa kanya. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong aksidente sa unang round. Sa ilalim ng tingin ng lahat, itinaas ni Terence ang kanyang paa at aakyat na sana sa entablado, ngunit bago niya ito ginawa, hinayla siya pabalik ng kahabag-habag na si Senior upang magsabi ng ilang salita. Junior Brother Linford, ito ay isang pambihirang pagkakataon na umaban sa pamamagitan ng pag-atres. Kung susuko ka sa round na ito, makakakuha ka kaagad ng kuweba number 12 sa paanan ng bundok. Ang posisyon na ito ay hindi lamang maginhawa para sa iyo na magdambong ng mga puntos sa ibang pagkakataon, ngunit sugpuin din si Tony. 2 ibon na may isang bato. Excited na sabi ni Senior Brother. Malinaw ang mga patakaran kung aminin ni Terence ang pagkatalo sa mahinang ito, medyo biro ito, ngunit makikita ng sinumang may mga mata ang pinagbabatayan ng kahulugan. Nawala siya ng 15 puntos ng hamon, ngunit nagkaroon siya ng pagkakataong ibalik ang mga bagay. Sa lakas ni Terence, isa-isa niyang madadaanan ang mga kuwebo kung gugustuhin niya sentimo, maaari pa siyang makakuha ng 100 puntos, lalo pa ang 15. Para kay Terence, na nakulong sa isang kuweba, ang huling lugar na basura ng Green Cloud Pavilion ay parang isang Buddha na nagligtas ng buhay. Ang ganitong pagkakataon ay isang bagay na hindi man lang niya mahihiling. Ngumiti lang si Terence sa mungkahi, hindi nagsasalita ng anuman habang umaakyat siya sa stage. Si Terence ay hindi mukhang galit, ni hindi siya nagpakita ng anumang layuning makipag-away o pumatay. Hindi napigilan ni Billy na matawa sa loob, tama siya. Bilang numero 1 newbie ng pavilion, lahat sila ay alam na alam ang kasalukuyang sitwasyon ni Terence. 3,770. Si Terence ay talagang isang napakalakas na tao, ngunit siya ay hanggal na nakulong ang kanyang sarili sa kuweba numero 1 dahil lang sa gusto niyang magpakitang gila sa kanyang mga alipin. Wala siyang lugar para gamitin ang kanyang lakas. Kung magpapatuloy ito, ang titulo ni Terence bilang numero 1 bagong dating ay tuluyang mapilayan. Kung si Tony, ang pinakamalaking kakompetensya, ay maingat at hindi nagkusa na hamanin siya, tinatayang walang magkukusa na magbigay sa kanya ng mga puntos hanggang sa matapos ang hamon. Sa huli, maaari lamang niyang bantayan ang kanyang mahihirap na panimulang punto at mauwi sa isang nakakahiyang sitwasyon. Ang numero 1 kuweba ay katumbas ng 15 panimulang punto, na marami para sa iba pang mga baguhan, ngunit para sa isang tulad ni Terence na nakakuha ng buong puntos sa 2 round, hindi ito sapat para punan ang puwang sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Siya ay may lakas na durugan ang lahat, ngunit kailangan niyang malampasan ang buong challenge round ng ganito. Paano ang isang lalaking tulad ni Terence, na gustong magpakitang gila sa lahat ng oras, ay handang pabayaan ito? Kahit na ginamit mo ang iyong mga daliri sa paa para mag-isip, ramdam mo ang hinaing at depresyon sa loob. Siyempre, ito ay isang hukay ng depresyon para kay Terence, ngunit para sa iba pang mga baguhan, ito ay isang magandang pagkakataon. Ang lahat ay nakasalalay sa kung sila ay may lakas ng loob. Nang malaman ng lahat na ang paghahaman kay Terence ay pagpapakamatay, nang automatikong hindi pinansin ng lahat ang numero 1 baguhan na naghukay ng sarili niyang libingan, ano ang mangyayari kung biglang tumalon ang isang baguhan para hamanin siya? At napakababa ng cave rank ng newbie na ito. Ano ang gagawin ni Terence? Naghahanap ka ba ng kamatayan?
Iyon ay isang subconscious na reaksyon lamang kahit sinong normal na tao ay makikita ang pagkakataong ito kapag sila ay bumalik sa kanilang katinoan, at si Terence ay walang exception. Isipin mo, hanggat natalo sila sa unang round, siguradong makakakuha sila ng daan-daang puntos sa susunod na hamon. Sino ang handang palampasin ang ganitong pagkakataon? Kapag napalampas niya ito, napakahirap magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Kaya, sa ganitong tren ng pag-iisip, si Billy, na nasa pinakababa sa lahat ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion, ay biglang natanto na ang kanyang pagkakataon ay dumating na. Kailangang malaman ng isa na kahit na hindi mahirap para sa ibang mga baguhan na isipin ito, ang problema ay baka wala silang lakas ng loob na ihagis ang palayok sa lupa. Kahit na hinamon nila si Terence at inamin ni Terence ang pagkatalo, hindi nila masisiguro ang kanilang pwesto sa unang kwebo kung wala silang lakas. Hindi lamang sila mawawala ng pagkakataon na hamanin siya, ngunit kailangan din nilang isuko ang 15 puntos sa madaling panahon. Gayunpaman, maaaring hindi ito gaanong mahalaga sa ibang mga baguhan, ngunit para kay Billy, ang mahinang basurang ito na nasa ilalim, mayroon itong pambihirang kahulugan. Simple lang ang dahilan. Siya ay mahina, at nakakuha lamang siya ng kaawa-awang 11 puntos sa unang 2 round. Kung magpapatuloy ito, halos tiyak na mapupunta siya sa ilalim. Sa makatuwid, habang ang iba pang mga rookie ay nagkalkula pa kung gaano karaming mga puntos ang mayroon siya, hinatulan na niya ang kanyang sarili ng kamatayan. Maraming beses, kailangan din ng puhunan para mabasag ang sirang banga, at masasabing kakaiba ang kabisera ng Billy na ito. Sa kanyang sitwasyon ngayon, tiyak na siya ang huli. Walang kabuluhan ang pagkalkula kung gaano karaming mga puntos ang mayroon siya. Sa halip, maaari rin siyang gumawa ng isang bagay na mag-iiwan ng malalim na impresyon sa iba. Pagdating ng panahon, baka maibaliktad niya ang kanyang kapalaran. Halimbawa, sa ngayon, nang ang lahat ay hindi nang ahas na hamanin si Terence, ang numero 1 rookie, tumalon siya at umamin ng pagkatalo. Kung kumalat ang balitang ito, ano ang magiging epekto nito? Isang lalaking pinilit ang isang malakas na tao tulad ni Terence na umamin ng pagkatalo ito ay isang hindi pa nagagawang record, at tiyak na siya ay magiging isang malupit. Pagpasok niya sa Green Cloud Pavilion, kahit normal na tao ay titingin sa kanya ng may paggalang. Sa madaling salita, hindi siya natatakot na si Terence ay hindi sapat na malakas para sa hamon na ito, natatakot siya na si Terence ay hindi sapat na malakas. Dahil mas malakas si Terence, mas ikakalat ang kanyang pangalan, at mas makikinabang dito si Billy. Bilang isang bagong dating, ang pagtatasa ng bagong dating ay hindi lamang ang paraan upang mamukod tangi. Hanggat ang isa ay matalino at nababaluktot, ito rin ay isang mahusay na pagpipilian upang gamitin ang mga balikat ng iba pang makapangyarihang mga bagong dating upang umakyat. Kahit gaano karaming puntos ang mayroon siya, mayroon siyang ipagyayabang sa hinaharap. Sapat na iyon. Kaya, ang hamanin si Terence sa oras na ito ay maaaring hindi kapanipaniwala sa ibang mga baguhan, ngunit para kay Billy, ito ay isang kaloob ng Diyos. Kung ang utak ni Terence ay kasing normal ng kanyang nakababatang kapatid na si Randolph, kung siya ay medyo mataktika, ang antas ng tagumpay ng hamon ngayon ay hindi bababa sa 70%. Hindi lang si Terence ang makikipagtulungan sa halos 100% ng oras, si Billy ay may isa pang kalamangan, at iyon ay tinipon ni Gavin ang lahat ng mga baguhan upang pag-usapan ang isang mahalagang hakbang laban sa grupo ni Terence bago magsimula ang kompetisyon. Kasama si Tony, walang mga paghihigpit sa kompetisyon sa pagitan ng 12 bagong dating, ngunit pagdating sa trio ni Terence, nagdagdag si Gavin ng panloob na panuntunan sa ibabaw ng mga panuntunan sa hamon. At iyon ay, kung sino man sa 12 sa kanila ang humamon sa grupo ni Terence, ang iba pang 11 ay hindi pinapayagang hamanin silang muli sa loob ng 1 linggo. Ang panuntunang ito ay isang panig na pag-atake laban sa grupo ni Terence, at ang layunin ay malinaw, hinikayat nito ang mga baguhan na hamanin ang grupo ni Terence hanggat maaari. Kahit na hindi nila mapatay ang mga ito, mapapagod sila hanggang sa mamatay. Ang mga baguhan na humamon kay Terence ay magkakaroon din ng sapat na oras para magpahinga at gumaling.
Sa hindi sinasabing tuntuning ito bilang isang pabalat, ang desisyon ni Billy na hamanin si Terence ay naging mas maluwag at walang prinsipyo. Matapos niyang matagumpay na mapaamin si Terence sa pagkatalo at sakupin ang numero 1 sa kuweba, ang iba pang mga baguhan ay hindi siya haamon ng ilang sandali, ito man ay para sa mga puntos o dahil sa hindi sinasalitang panuntunan ni Gavin. Para sa isang tulad niya na gustong makakuha ng karapatang magyabang, sapat na iyon. Ang kalmadong ekspresyon ni Terence ay nagpatunay sa mga hinala ni Billy. Hindi niya maiwasang matuwa ng labis, ito ay isang pagkakataon na ipinadala ng langit. Ngayon ay isang magandang araw para sa pagbabalik ng kapalaran. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting humina ang mga talakayan ng mga rookie sa ibaba ng entablado. Nakita na ng ilang tao ang pagnanasa ni Billy. Maliban sa pagkainggit, wala silang anumang init ng ulo. Kung tutuusin, hindi naman sila kasing carefree ni Billy, ang numero 1 mula sa ibaba. Para sa kanila, ang mga puntos ay hindi kailangan, ngunit ang kanilang buhay. Kahit na alam nila na ang pagkakataong ito ay may mataas na pagkakataon na magtagumpay, maaaring hindi nila ito handang ipagsapalaran. Tiningnan ng judge sina Terence at Billy, na nakatayo sa tapat ng isa't isa. Nang makitang handa na ang dalawa, inanunsyo niya, ang Green Cloud Pavilions Rookie Challenge Round 1, pangalawang tugma. Ang numero ng kuweba ay 12, Billy, mga hamon sa Cave Number 1, Terence. Nagsisimula ang tugma. 3,780. Nang matapos siyang magsalita ay hindi na kumikibo ang magkabilang panig, at hindi rin sila nakakaramdam ng kaba sa pakikipaglaban hanggang sa kamatayan. Nakatayo lang sila sa stage at nagkatinginan. Nang makita ang walang pakialam na reaksyon ni Terence, nahulog sa lupa ang bato sa puso ni Billy. Gaya ng inaasahan niya, si Terence ay walang anumang intensyon na lumaban. Siya ay tulad ng kanyang nakababatang kapatid na si Randolph, handang umamin ng pagkatalo. Bagamat may 70% na pagkakataon na aminin ni Terence ang pagkatalo, nag-aalala pa rin si Billy na baka masiraan ang isip si Terence at matalo siya hanggang mamatay. Sa malaking pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila, kapag nagsimula na talaga silang mag-away, talagang magdudulot ito ng kamatayan. Ngunit ngayon, kung talagang gusto ni Terence na gawin ito, nagawa na niya ito. Hindi siya tatayo lang at mag-aaksaya ng oras. Kung titingnan ang kanyang poster ang numero 1 rookie na ito na laging mahilig magpakitang gilas ay malamang na nahihirapan sa pag-iisip. Hindi niya siguro kayang umamin ng pagkatalo sandali. Tumawa si Billy sa kanyang sarili nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Ayos lang. Hanggat hindi ka lalaban, may oras ako para hintayin kang umamin ng pagkatalo. Hindi na siya kinakabahan. Sa halip, nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang. Narinig niya na ang teknolohiya sa karaniwang mundo ay napaka-advance, at mayroong tinatawag na face chicken o isang bagay sabing maaari mong i-film ang eksena at ipakita ito sa iba. Magiging maganda kung mayroon siyang ganoong bagay sa kanyang mga kamay ngayon, magagawa niyang kunan ng pelikula ang pagsuko ni Terence, at magkakaroon siya ng ebidensyang ipapakita sa hinaharap. Sa kasamaang palad, kahit gaano pa ka-advanced ang teknolohiya ng secular na mundo, hindi nito maabot ang langit na Class Island. Hindi banggitin ang katotohanan na kakaunti ang mga magsasaka na maaaring mag-teleport sa Sky Class Island, kahit na gusto nila, ang mga tinatawag na high-tech na mga bagay ay hindi makatiis sa teleportasyon. Hindi lamang walang paraan upang mag-teleport, ngunit kahit na sila ay sapat na mapalad na mag-teleport, sila ay magiging isang tumpok lamang ng walang kwentang scrap metal. Mabagal na lumipas ang oras, ngunit ang dalawang tao sa entablado ay hindi pa rin nagpakita ng mga palatandaan ng pag-aaway. Sa pagkakataong ito, hindi lang nainip ang ibang rookie sa ibaba ng entablado, maging ang hukom ay hindi napigil ang humimok, parehong partido, mangyaring bigyang pansin ang oras. Kung hindi ka lalaban sa loob ng kalahating oras ng insenso, ito ay ituturing na ang challenger na forfeiting at ang hinamon na partido ang mananalo. Sa loob ng kalahating oras ng insenso, kung ang magkabilang panig ay hindi lumaban, kung gayon ang challenger ay dapat na magkusa sa pag-atake. Kung hindi, ito ay ituring na isang forfeit.
Ito ang malinaw na tuntunin ng kompetisyon ng hamon. Pagkatapos ng lahat, sino ang humiling sa iyo na simulan ang hamon? Lumipas ang kalahating oras ng insenso sa isang iglap. Sa wakas ay hindi na ito napigilan ni Billy. Nang makitang malapit ng ipahayag ng hukom ang hatol, dali-dali niyang sinabi, "Hukom, mangyaring maghintay sandali. Ang newbie Linford na ito ay dapat magkaroon ng isang bagay na sasabihin." Habang nagsasalita siya, hindi niya maiwasang magreklamo na masyadong matagal si Terence sa sentimo, matatapos na siya sa mental battle pagkatapos ng kalahating oras ng insenso, at walang kwenta ang pag-aaksaya ng oras ng ganito. Talagang bongga ang acting tough newbies. Hindi ba't ibinuko lang nito ang kanyang bibig para umamin ng pagkatalo? Kailangan pa ba niyang maghanda ng ganito katagal? Sa sandaling iyon, ang mga mata ng lahat, kabilang ang mga hukom, ay nahulog kay Terence. Bahagyang ngumiti si Terence, "Kung gusto mo talagang sabihin iyon, may sasabihin talaga ako." Nang marinig ito, agad na nakahinga ng maluwag si Billy. Tapos na ito sa wakas. Akala ko magbabago na ang isip ng lalaking ito dahil hindi niya magawang mawala ng mukha. This really ***king makes my heart trembles. Sa kanyang pagtataka, tiningnan siya ni Terence na may kalahating ngiti sa kanyang mukha. Itong kapatid na si Billy, sigurado ka bang ayaw mong aminin ang pagkatalo? Pagkatapos ay gagawa ako ng hakbang. Ga! Ano? Anong ibig mong sabihin? Sa sandaling iyon, naisip ni Billy na mali ang narinig niya. Saglit niyang tinitigan si Terence na hindi makapaniwala, at sa hindi inaasahang sigawan mula sa audience, sa wakas ay nag-react siya. Hindi lang ayaw aminin ni Terence ang pagkatalo, pero gusto pa niyang aminin ko ang pagkatalo. Hindi ito nagkaroon ng anumang ****king sense. Napakatanga ba talaga ng lalaking ito na hindi man lang niya maisip ang sitwasyon? Isa itong pagkakataon para iligtas mo ang iyong sarili, dapat inamin mo na ang pagkatalo. Hindi ba ikaw, Terence? Kung handa akong aminin ang pagkatalo, ano ang punto ng hamon? Ano ang silbi ng pagbibigay sa iyo ng mga puntos kung sa tingin mo ay marami akong puntos? Hindi lang si Billy. Lahat ng rookies sa stage ay nataranta. Pati si Gavin at ang iba pa ay natulala. Sa orihinal, ang aksyon ni Billy na sinamantala ang butas ay nagpagalit kay Gavin. Bagamat hinihikayat niya ang kanyang mga bagong subordinate na hamanin ang grupo ni Terence, ngunit isang mahinang kalokohan tulad ni Billy, na nasa pinakahuling ranggo, ang nagkusa na hamanin si Terence. Hindi ito isang hakbang laban kay Terence, ngunit isang hakbang upang tulungan siya. Kung si Terence ay sumuko at nakakuha ng numerong 12, hindi lamang siya gagawa ng pagkakataon para sa kanyang sarili, ngunit magdudulot din siya ng maraming problema para kay Tony. Ang ginawa ni Billy ay isang bitag lang. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, hindi man lang tumugon si Terence doon. Ayaw pa niyang aminin ang pagkatalo at gamitin ang pagkakataong ito para makaalis. Napakagandang pagkakataon ito, at hindi niya alam kung paano ito kukunin. Sa halip, katangahan lang niyang hiniling kay Billy na aminin ang pagkatalo. Hindi man lang ito mailalarawan bilang tanga, nakakabahala talaga ang IQ ni Terence. Hindi lang si Gavin at ang iba, pati ang Peter na kasama at si Randolph ay natigilan. Mas alam ni Terence kaysa sa kanila kung paano umatras upang umabant, hindi makatuwiran na hindi niya makita ng malinaw ang sitwasyon kapag turn na niya, tama ba? Hindi niya alam na bagamat ang pag-atres para sa pag-asenso ay ang pinakamahusay na diskarte, hindi kinakailangan na umatras para sa kapakanan ng pagsulong sa lahat ng oras. Kung si Terence ay nangangailangan ng mga puntos sa ngayon, kung gayon ay maaari talaga siyang sumama sa kagustuhan ni Billy, ngunit ang problema ay kahit na manatili siya sa isang kuweba magpakailanman, hindi niya kailangan ng mga puntos. Dahil iyon ang kaso, kung gayon ano ang saysay ng pag-urong upang umabant. Tumingin si Terence sa walang magawang si Billy at ngumiti ng mahina, paano na? Aminin mo na lang ang pagkatalo, o kalabanan mo ako ng seryoso. Sa totoo lang, medyo nangangati ang mga kamay at paa ko ngayon, at naigagalaw ko na ang mga kalamnan at buto ko. ***6, tulala ka.
Bakit hindi mo makuha ang pagkakataong ito at makipaglaban sa akin? Ano ang punto ng kumita ng aking 4 na puntos? Naiintindihan mo ba ang prinsipyo ng pag-urong para umasenso? Masyadong malupit ang realidad. Hindi napigilan ni Billy na umungol ng mapanglo. Sa kanyang mahinang lakas, talagang hindi siya nang ahas na labanan ang isang halimaw na tulad ni Terence. Kung gagawin niya, kahit isang pinsala sa buto o litid ay magiging isang magaan, ngunit maaari pa nga itong maging isang nakamamatay. Hindi katumbas ng halaga ang pagkawala ng kanyang buhay para doon, ngunit ayaw niyang sumuko ng ganoon lang, kaya kailangan niyang gamitin ang pamamaraang ito upang paalalahanan si Terence. Si Gavin at ang iba pa ay, nagdilim ang mga mukha ang taong ito ba ay pagod na sa buhay. Natatakot ba siya na hindi niya matulungan si Terence? Sa kanyang pagtataka, walang pakialam si Terence sa kanyang mabait na babala. Bago niya tapusin ang kanyang pangungusap, ang katawan ni Terence ay kumikislap at lumitaw sa kanyang harapan sa susunod na sandali, isang mainit na layunin ng kamao ang umaaligid sa kanya. Parang kaya niyang gawing uling ang isang tao sa isang iglap. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.